Yun anyang pag-akyat ni Maria na ina ng ating Panginoong Sukristo sa langit ay isang bagay anya nawala sa Ebanghelyo. Nawala sa Ebanghelyo. Bakit nga ba naniniwala ang mga Katoliko na inakyat si Maria sa langit or tinatawag nating Assumption of Mary? Punto por puntong sagot, kung si Enoch nga inakyat sa langit, bakit naman hindi ito pwedeng mangyari sa kay Mama Mary? Malinaw po ang sinasabi sa Biblia, kung gagamitin lamang natin ang logic, talagang wala ka ng objection sa pag-akyat sa ating Inang Birheng Maria. Ngunit kung ang pagbabasa mo naman ng Biblia ay tinatawag nating proof texting o word for word, mamamali ka talaga sa pagkaunawa nito. Sino kasi mga kapatid ay inakyat sa langit dahil kalugod-lugod siya sa Diyos, ang kanyang pamumuhay ayon sa mababasa natin sa Hebrew chapter 11 verse 5. Now, si Mama Mary naman, hindi lamang kalugod-lugod, kundi lubos na kinalugdan ng Diyos. Yan naman pong ating mababasa sa Luke chapter 1 verse 28. Now, ito pong logic. Kung si Enoch nga ay kinalugdan ng Diyos na inakyat sa langit, si Mama Mary pa kaya hindi iakyat sa langit sapagkat siya ay lubos na kinalulugdan ng Diyos? Kaya malinaw talaga mga kapatid na si Mama Mary ay inakyat sa langit, kagaya ng pag-akyat sa kay Enoch na mababasa natin sa Biblia. Ayan, isa na naman po mapagpalang araw po sa lahat. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon na naman po tayo ng ating pag-aaral sa turo ng simbahan. Samahan niyo po ako upang tuklasin ang hiwaga ng ating pananampalataya. Naway panoorin niyo po ang buong video na ito. Hi there, this is Victor Girls Catholic. Now, paano nga ba natin mapapatunayan na inakyat nga sa langit si Mama Mary? Noong time po ni Enoch, siya ay namuhay ng 365 years bago siya nawala, na mababasa naman natin sa Genesis chapter 5 verse 22 to 24. Ano nga ba ang dahilan kung bakit kinuha ng Diyos si Enoch? Malinaw po ang sabi ng Biblia na si Enoch ay kinalugdan ng Diyos, na mababasa natin sa Hebrew chapter 11 verse 5. Ayon po dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Dahil pala sa pamumuhay ni Enoch, kaya siya kinuha ng Diyos. Ang kanyang pamumuhay na naging kalugod-lugod sa Diyos ang dahilan ng pagkuha ng Diyos sa kanya. Napakapalad pala ni Enoch sapagkat naging kapiling niya ang Diyos na hindi na siya nakaranas ng kamatayan. Yan po ay may tuturing natin na a very great reward. Kung i-analyze lamang po natin ng mabuti mga kapatid. Si Enoch po was rewarded dahil nga kinalugdan siya ng Diyos. Therefore, si Mama Mary must be rewarded too. Bakit po? Dahil lubos na kinalulugdan siya ng Diyos. Ano pong patunay natin dito? Ayon po sa Luke chapter 1 verse 27 to 28, isang dalaga na ang pangalay Maria, siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Ayan, malinaw po ito mga kapatid na si Birheng Maria ay lubos na kinalugdan ng Diyos. At sa ating pagbabasa sa Biblia ay alam naman natin na ang Diyos ay walang tinatanggi. Ayon po dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 17, sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay dakilang Diyos, siya ay makapangyarihan at siya ay kakilakilabot na hindi nagtatanggi ng tao, ni tumatanggap ng suhol. Dahil sa malinaw na pahayag ng Biblia na ang Diyos ay walang tinatanggi, mas malinaw na ngayon na tama talaga ang paniniwala nating mga Katoliko na inakyat sa langit si Birheng Maria sapagkat ating nabasa na siya ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Ito po ay connected sa case ni Enoch na bagaman siya ay kinalugdan ng Diyos, kaya siya ay dinala pa langit. Now, paano natin sasagutin ang tanong na ito? Sabi ni Kristo, walang sinumang nakaakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, ang Panginoong Hesus. Basahin muna natin ang sinasabi ng talata upang ating lubos na maunawaan ang kahulugan po nito. Ayon po dito sa John chapter 3 verse 13, "At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit." Dapat kasi mag-aral muna tayo ng kahulugan ng sino mang gagamit ng talatang ito. Dito po sa ating nabasa sa John chapter 3 verse 13 ay hindi po patungkol sa pag-akyat kay Birheng Maria sa langit. Malinaw naman po kasi na magkaiba ang inakyat or assumption sa umakyat or ascension. Ang paniniwala po natin mga Katoliko sa inakyat sa langit ay tinatawag po nating assumption, na patungkol naman po sa kay Mama Mary na Assumption of Mary. Sa kabilang banda naman, ang umakyat sa langit ay tinatawag nating ascension, na patungkol naman po sa kay Jesus Christ na Ascension of Jesus. Now,
Malinaw naman kung bakit may mga naniniwala na hindi inakyat sa langit ang ating Inang Birhen. Ito po ay dahil sa nabasa nila sa talatang ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Ayon po dito, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ayon po kasi sa ibang sekta ng pananampalataya na hindi daw pwedeng makapasok si Birheng Maria sa langit dahil sa ang kanyang katawan ay panlupa. Alam niyo po mga kapatid, tama naman pong nakasulat sa Biblia. Ngunit malaki lamang ang pagkakaiba nito kapag hindi na totoong Kristiyano ang gumagamit sa talatang ito. Kung patungkol po sa ating paggamit, tugma po ito sa atin ang talata. Ngunit hindi naman ito pwedeng magamit sa ating Inang Birheng Maria. Bakit po patungkol ito sa atin? Ito po ay dahil sa sinasabi ng Biblia mismo. Ayon po sa mga ngaral, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Na kung babasahin naman natin sa pasimula, sa libro ng Genesis ay ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Lahat po ng talatang ito ay patungkol po sa atin at hindi naman ito patungkol sa ating Inang Birheng Maria. Ang totoo po niyan mga kapatid, hindi pareho ang katawan natin sa katawan ng Inang Birheng Maria. Ang ating katawan ay mula po sa lupa, galing sa lupa. Ang katawan naman ng ating Inang Birheng Maria ay inihanda mismo ng Diyos Ama. Ayon po dito sa Hebrew chapter 10 verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabing, hain at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. So ang katawang ito, the Virgin Mary, ay hindi katulad sa katawang kinuha ng Diyos mula sa lupa. Ang katawang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ay ang katawang nagmula sa lupa. Ang katawang inilaan para kay Kristo para sa pamamagitan ni Virgin Mary ay natural, hindi nagmula sa lupa. Kung ating palalimin po ang pag-aaral ng Biblia, maliwanag talaga na si Virgin Mary ay inakyat sa langit, katulad ng kung paano inakyat si Enoch dahil sa kinalugdan siya ng Diyos. Gayon din naman, inakyat sa langit ang ating Inang Birheng Maria dahil siya ay lubos na kinalugdan ng Diyos. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot ito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic, sana po i-click na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Sorry po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Mani lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia.